Senate President Tito Soto. Pero ang sabi dito sa balita, Tito Soto, Amy Marcos led move to revamp Senate. Hanilet Abansenia, may greetings pa po. Mamaya iparinig ko po sa inyo. Pag-usapan natin ang mga balitang ito, mga kababayan. Si Lorraine Badoy, doktora na mapanglait, mga kababayan. Kaya sabi dito, ni Waray Madon, ang doktor na mapanglait kay PBBM. Sabi ni Mayet Diaz, butas-butas din naman ang muka ng doktor na to, parang mangkukulam sa bundok. Home Senate observers identified that Senator Bongo has initiated talks for a possible transfer to the majority bloc. Someone is talking to us, sabi ni Tito Sen, declining to confirm that it was go. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Si Bongo, Senator Bongo, ang sabi dito sa balita ng Philippine Daily Inquirer. Actually, ang nagsabi, hindi man pinangalanan ni Senate President Tito Soto. Pero ang sabi dito sa balita, Tito Soto, Amy Marcos led move to revamp Senate. Sabi ni Tito Sen, Amy Marcos led move to revamp Senate. Si Amy Marcos ang gumapang para daw magkaroon ng pagbabago. Lumabas yung balita, silang dalawa ni Alan Peter Cayetano. Pero this time, sa mga latest na interview, sinasabing si Amy Marcos talaga yung nanguna. Talaga Mr. Maravillas, itong kapatid ni planong tumambling. Hindi man siya pinangalanan ni Tito Sen, mga kababayan, na siya yung planong tumambling. Pero una nang sinabi ni Soto na may mga senadoran niya na lilipat pa nga, gustong lumipat. Lumitaw nga po, mga kababayan, yung pangalan ni Bongo. Yun ang mga balita ngayon. Tapos, isa pang mainit na balita, yung Shumay King na nasabit, pangongontrata sa public works sa DPWH. Nasabit ngayon po sa flood control scandal. Best friend pala yun ni Digo. Hindi lang ni Digo, pati ni Hanilet Abansenia. May greetings pa po. Mamaya iparinig ko po sa inyo. Pag-usapan natin ang mga balitang ito, mga kababayan. Si Lorraine Badoy, doktora na mapanglait, mga kababayan. Kaya sabi dito, ni Waray Madon, ang doktor na mapanglait kay PBBM. Sabi ni Mayet Diaz, butas-butas din naman ang muka ng doktor na to, parang mangkukulam sa bundok. Ganyan yung pagmumuka mo. Pagkatapos, kung laitin mo yung ating Pangulong Bongbong Marcos, yan ang problema po sa mga DDS. Hindi nila nakikita yung itsura nila. Rest in peace, Benjamin Bong Duterte. Former President Rodrigo Duterte's youngest brother pala to. Nauna pa. Rest in peace, sabi dito sa report ng News 5. Pumanaw na ang bunsong kapatid ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Benjamin Bong Duterte. Pumunta pa to sa Dahig, binisita yung kanyang kapatid. Kinumpirma ito ni Vice President Sara Duterte sa isang Facebook post. Nalala rin na siya ni VP Sara bilang mahalagang suporta sa kanilang kampanya noong 2025 midterm elections. Chobong was one of the strength our wings during the 2025 national and local campaign planning and operations. His quiet leadership will be deeply missed as we look ahead to the 2028 elections. Binahagi ng BC sa kanyang post, we take comfort in our faith knowing that we now have a campaign manager in heaven securing the success of the Filipino people. Dagdag pa niya, may campaign manager na daw siya sa langit. Kala ko ba, impyerno yung direksyon po ninyo? Drag me to hell, anya. I'll be the president of hell. So paano ka ikakampanyan kung nasa impyerno ka tapos yung tito mo, kapatid ng tatay mo, nasa langit? Ang isa pang tanong, sigurado kang nasa langit yon. Tapos, ang sabi dito sa balita, mga kababayan, si Bongo gustong lumipat. Ano niya, Mr. Maravillas, ang motibo? Tito Soto, Amy Marcos led move to revamp Senate. Sabi dito sa report ng Inquirer. Amy Marcos tried to lead a move to reorganize the Senate but failed because the coup attempt was unable to secure the required number of votes.
sabi po ni Tito Sen. The Senate also hinted that one senator, whom Senate observers identified as Senator Bongo, has initiated talks for a possible transfer to the majority bloc. Someone is talking to us, sabi ni Tito Sen, declining to confirm that it was Go. I cannot answer that with yes because for all you know, they're just approaching us for talks. Ayaw niyang i-confirm na kung si Bongo. Ngayon, siguro magtatanong kayo, but why anya, Mr. Maravillas of all people, but si Bongo? Naglalaro siguro si Bongo. Kita niya na peligroso na. And maybe, gusto niyang i-infiltrate yung majority para maswe to protect Sara Duterte. These are all possibilities. Kasi yung mga Duterte senators, ganun ang objective nila. Although may mga balita noon, mga kababayan, na si Bongo at si Sara hindi man magkasundo. Kaya nga daw nagkaaway noon, di ba? Kasi mas napaborito ni Digong si Bongo. Siya yung pinaka-trusty special assistant si Bongo, di ba? Mayor pa si Digong hanggang sa naging presidente. Lahat ng mga may kailangan dumadaan kay Bongo. Hindi lumulusot. Pati si Sara, yung mga siguro gustong nagiging harang, cordon sanitaire. Madaling sabi si Bongo. Kaya galit si Sara kay Bongo. Pero, magkakasama sila. Sabihin pang may mga konti pagkakainintindihan. Magkakampi-kampihan pa rin, mga kababayan yan. Kasi ang parehas yung objective nila, preserve the political power and continue with the political influence ng mga Duterte. Kaya ako, duda dito ko, nalimbawa, lumipat si Bongo sa majority, iba yung intention niya. Bakit pa siya lilipat? Anong rason? It's part of the power play, lalo't na isasalang na po sa impeachment. And, bukas, bantayan natin kung ano ba ang mangyayari sa impeachment complaint. Bradaan pa ba siya, mga kababayan, sa Committee on Justice, o pag na-secure na yung second mode, pag na-secure na yung enough numbers, 1/3, 102 daw yung members ng Congress signature, diretso na sa Senado. So sabi dito sa balita, in an online press conference, Soto Bird behind the scenes details of attempted ouster. But he clarified that Go was not among those who signed the resolution for itong move, ouster move laban sa kanya. Kasi di lang siya yung target. Total reorganization. Target ng nila, makuha yung blue ribbon para i-protect yung mga nasangkot na mga kasama nilang senador in the minority. Yun ang galawan sa Senado. Protect Chis Escudero, protect Jingo Estrada, protect Joel Villanueva, and yung case build up kay Villar, hindi na matuloy siguro. Lahat pansarili. Ito sinasabi ko po sa inyo. Kasi ito yung galawan, mga kababayan, na ang objective talaga ay i-cover up yung massive corruption. Yung mga sangkot sa totoong sangkot. Kaya pilit nila pong dinadivert, inililiko ang investigasyon. Yun yung Siomai King pala, mga kababayan, nasabit sa flood control. Yumaman, Siomai King siya. Yung negosyo niya dati, Siomai, lumipat po sa public works, contracts, tulad ng mga diskaya. Ayun, doon po na yumaman. Best friend pala, BFF ni Digong. Ito, freeze ngayon yung mga properties, sabi dito. CA freezes bank accounts, properties of Siomai King, Jonathan So and Carlito Macadangdang. Yan. Ito si Siomai King, si Jonathan So, best friend pala ito ni Digong, mga kababayan. The Court of Appeals has granted the Anti-Money Laundering Council, so AMLAC, petition to freeze hundreds of bank accounts and dozens of properties linked to Siomai King entrepreneur Jonathan Payawal So and his business partner Carlito Macadangdang. As investigators deepen their probe into their alleged ties to flood control projects in Bulacan. Alam ng ating Pangulo, kaya ang pinuntahan talaga, unang pinuntahan ng ating Pangulong inspection in Bulacan. Kasi doon yung mga sabit na mga
matataas na opisyal ng ating gobyerno. Si Escudero, si Jingo, si Bong Revilla, si Joel Villanueva. Doon, epicenter ng korupsyon sa flood control. At kasama dito yung best friend ni Digong. So, naintindihan na ninyo kung bakit gusto nilang i-people power, gusto nilang tanggalin yung ating Pangulo. Diyan ang rason po. Hindi man mangyari po yung mga people power nila. Ngayon, gusto nilang one-time, big-time rally daw laban sa ating Pangulo. Panawagan ni Chavit Singson. In a sweeping order obtained by Politico Sister Site Bilyonaryo, the court found reasonable ground to believe that the bank accounts, e-wallets, insurance policies, stock accounts, credit cards, and real estate tied to the pair and their alleged cohorts may be connected to unlawful activity and money laundering tied to government funds. With the voluminous at overwhelming evidence found on record, it is highly probable that the transactions discussed herein were proceeds from the misuse of government funds. The freeze order covers a staggering 553 bank accounts, some held individually, others jointly, spanning his mother, sister-in-law, cousins, and business associates. Accounts tied to Makadangdang, his wife, and a web of linked personalities were also locked down. Also swept into the dragnet a string of companies familiar to franchise watchers and business opportunity hunters. JC Worldwide Franchise, JC Franchising, JC Premier Business, Cloud Panda PH, Black Hard Hat, House of Franchise, JC Hard Hat, and more. Yan yung negosyo niya. Front lang. The court likewise froze 4 e-wallets, 10 insurance accounts, in 19 stock brokerage and wealth management accounts, along with 33 real estate properties scattered across Makati, Quezon City, Manila, Cavite, Tarlac, Parañaque, Pasay, Surigao del Norte, and Tagaytay. Namakyaw na po ng mga properties. The A, keep the cash in assets from slipping beyond the reach of law enforcers. Money laundering. Yan ang objective nila. Hindi matusog, mahirapan yung mga authorities na matukoy, matrace, na-trace pa rin. AMLAC's financial trail paints a dramatic picture. So, alone lagged 119.56 billion in transactions over the past 2 decades. But investigators said the real money surge began only after 2021, around the time entities linked to him. Before that, AMLAC noted his big transactions were relatively modest. After 2021, biglang sumabog. They exploded. Kadangdang's account showed similar red flags. He reportedly made 609 large transactions, totaling 9.2 billion. Movements, investigators said, mirrored shows patterns and suggested coordinated flows during peak periods of infrastructure contract releases. Yung front nila, Siomai, yun pala, sa flood control, mga ghost projects, ninanagaw yung pundo, sinasiphon yung pundo ng gobyerno. O ngayon, ito na, yung greetings ni Digong at saka ni Abansena, Hanilet. Best friend sila. Yan o. Idol ko yan, Rodi Duterte touts friendship with Siomai King founder Jonathan So and birthday greetings. Bakit mabilis yung mga pagyaman nila? Former President Rodrigo Duterte and his longtime partner Hanilet Abansena once counted Siomai King founder Jonathan So among their friends. Warm enough, it seems, to send him not one but 2 birthday shout-outs in succession. Videos obtained by Politico showed Duterte in a relaxed mood as he greeted So in his birthday, even jokingly referring to the businessman as his idol. Idol ko ano yan? While it remains unclear exactly when the videos were recorded, they appear to have been taken while Duterte was still in the Philippines.
prior to his transfer to The Hague to face proceedings before the International Criminal Court. One clip opened with Abanceñas delivering a greeting before Duterte nagbati. Nag-greet ko na, idol ko yan eh, bayaman na yan, di na tayo kilala, may pa-joke pag gano'n. In another video, Duterte again describes Show as a friend of both himself and Abanceña. Sabi niya, kaibigan ko at ni Hanilet, walang iba si Jonathan So. Binabati namin siya ng happy birthday. Sana mabuhay ka pa para yumaman ka pa ng yumaman. Abanceña added, happy birthday friend, all the best. Gusto ninyong marinig mga kababayan yung greetings ni Digo. Best friend daw sila. Jonathan, happy birthday. Nag-greet ko na. Nag-greet ko na. Idol ko yan eh. Mayaman na yan. Hindi na tayo kilala. Hi, Jonathan, happy birthday. Nag-greet ko na. Nag-greet ko na. Idol ko yan eh. Mayaman na yan. Hindi na tayo kilala. Ito. So, binabati namin siya. Happy birthday. At sana mabuhay ka pa hanggang 500 years old para yumaman ka ng iba mo. Happy birthday, friend. Best friend sila. Happy birthday, mabuhay. Yan o. Sabi dito sa post ni Josie Gitan, Show My King at GC Premier CEO Jonathan So na naharap ngayon sa AMLA case at flood control scandal, matalik din pala na kaibigan ni dating Presidente Rodrigo Duterte at ang partner ni FRRD na si Hanilet Abanceña. Batay sa impormasyon, kada birthday ni Jonathan sa tuwing June 1, nagbibideo message si FRRD at si Hanilet sa kanya. Magkakaibigan sila, mga kababayan. Sabit dito sa multi-billion flood control scandal doon sa sa Bulacan. Kaya galit na galit sila, mga kababayan, sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Gusto na nilang palitan. Iupo si Sara. Napakalinaw po. At nagkakagulo sila sa Senado. Gusto nila, mga kababayan, palitan din si Tito Sen para hindi matuloy ang impeachment trial. Para si Sara, mga kababayan, makalusot at hindi ma-disqualify, makatakbo. At pag nanalo sa 2028, itong mga kasong ito, wala na yan. Limot na yan, mga kababayan. Ibabaon na lang yan sa limot. At yung mga sangkot sa multi-billion flood control ng mga politiko at kaibigan nila, tranquilo ang buhay. Lusot. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya red mix fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves
digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.